Mabilis na tumakas ang dalawa, kasama si Chu Chengcheng, ngunit hindi sila lumabas ng Ruby Cloud Sect. Sa halip, dinala nila siya palapit sa main hall. May dumaan na pangkat ng mga disipulo. Walang ingay na pinatulog ng dalawa ang mga ito. Anong ginagawa ninyo? Pabulong na tanong ni Chu Chengcheng. Iwinasiwas lamang ni Li Jingtian ang kamay na worry walang dapat ipag-alala. Binibini Chu, ayos lang sila. Huwag kang magingay, sumunod ka na lamang. Dinala siya ng dalawang kagalang-galang na matanda sa isang tagong lugar. Bagaman naguguluhan, nagtitiwala siya sa kanila dahil wala silang sinaktan. Huminto sila sa isang bahagi ng pader ng gusali at sumilip sa bintana. Steward Zhuo, nakalampas ka na ng 12 tasa. Maaari na ba tayong magsimula? Guro, napatingin si Chu Chengcheng sa kanila, batid ang bigat ng kanilang mga mukha. Wala siyang nagawa kundi ituon muli ang mata sa loob ng bulwagan, kung saan naroon si He Xiaofeng ang kanyang guro kasama si Zhuo Fan. Ibinaba ni Zhuo Fan ang hawak na tasa ng tsaa. Sapat na ito, 1 oras ko na silang hinuhuli sa salita. Dapat ko pa bang ipagpatuloy? Kaakit-akit na Emperoress, tunay ngang napakainam ng iyong tsaa. Hindi ako mag-asawa. Steward Zhuo, madiing sanggal ng Emperoress, ang mukha'y nanlilimahid sa galit. Tinawag ka rito ng Ginoong Banal upang makipag-usap, hindi para lang magtsaa. Sa simulay bilang paggalang at pakitang ospitalidad lamang, ngunit mulat sa pool ay pinaglalaroan sila ni Zhuo Fan mainit daw, malamig daw, kulang sa lasa. Pagkatapos ay abala sa mga merienda, at maya-maya ay humihingi ng pahintulot na umihi. Walang dadang pinatatagal niya ang lahat. Maginoo raw, puno ng galang at pag-uugali. Ngunit ito ano na ito? Mahigit 1 oras nang nilalaro ni Zhuo Fan ang kanilang pasensya. Bam! Ibinagsak niya ang tasa ng tsaa at nagngit-ngit. Humph! Emperoress, ganito ba kayo tumanggap ng panauhin? Hindi ba't nararapat lang na makatikim ng mainit at maayos na tsaa ang isang bisita? Ito ba ang gawin ng Ruby Cloud Sect? 18 na ang nainom mo. Napahigpit ang panga ni He Xiaofeng, hindi na nakapigil. 6 na beses mo nang ginamit ang parehong dahilan. Wala ka bang ibang palusot? Kung sa iyo'y kasiyahan ito, sa amin ay puro pang-aabuso. Ano ba talaga ang binabalak mo? Ngumiti si Zhuo Fan, parang inosente. Ganon ba karami? Haha, patawad, hindi ko na binibilang. Pero, baka pwedeng dagdagan pa. Sumobra ka na. Muling ibinagsak ni He Xiaofeng ang mesa. Zhuo Fan, wala pa akong nakitang mas nakasusuklam na tao kaysa sa iyo. Alam ko ang pinaglalaroan mo. Pero kahit anong pagpapaliban ang gawin mo, hindi ito magtatagumpay. Panahon ng sagutin mo, bakit biglang umatake ang Demonic Emperor sa dalawang emperador ng walang dahilan? Umiling si Zhuo Fan na worry walang pakialam. Alam ng buong banal na lupain ang dahilan, kahit ang Emperoress. Matagal nang may alitan ang dalawang yun at ang Demonic Emperor, at naglunsad ng digmaan. Kung hindi lamang nakialam ang Ginoong Banal, tapos na sana yon. Kinuha ng Ginoong Banal ang mapa ng Nether Sea. Saka bumalik, hindi na niya kailangang makisawsaw pa sa aming hidwaan. Hindi yon usapan. Mariing sigaw ni He Xiaofeng, ang auray biglang bumigat, nag-aalab ng pagnanais pumatay. Pasya ito ng banal na kabundukan, at hindi nila kailangan ng opinyon ng kahit sino lalo na ng isa tulad mo. Napangisi si Zhuo Fan sa loob-loob. Magwala ka lang, humph. Mabilis na sumingit ang Emperoress. Ginoong Banal, mag-isip ka. Kung malaman ni Chingcheng ang tungkol sa kanyang kamatayan, lalo lamang lalala ang lahat. Baka pa nga magpakamatay siya. Napigil ni He Xiaofeng ang galit. Nagpatuloy ang Emperoress. Steward Zhuo, alam kong hawak mo ngayon ang lahat ng puwersa ng Demonic Emperor, habang nasa pagsasanay si Zhao Chen. Matapang kang lumaban sa dalawang emperador sa pangalan ng iyong Panginoon. Ngunit paglabas niya, tiyak na pananagutin ka niya. Ngumiti ng malamig si Zhuo Fan. Wala kang dapat ikabahala, Emperoress. Ang lahat ng ginagawa ko'y may pahintulot ng Demonic Emperor. Sa kanya ko sinimulan ang digmaang ito. Walang saysay ang pakikialam mo, ha. Pinuputol mo ang tulay na dinadaanan mo, Steward Zhuo. Nang uuyam ng ngiti ang ibinigay ng Emperoress. Kaya lamang nakalaban ng iyong Demonic Emperor ay dahil pinagod namin ng Sword Emperor ang dalawang yun. Kami ang nagbuwis ng lakas at buhay, samantalang kayo'y nanood lamang. Pinapalampas ko na yon, ngunit ngayon gusto mo pang kami tumalikod.
Napakalaking kawalan ng dangal. Natapos na ang ating kasunduan. Nakuha na ninyo ang mapa ng Nether Sea. Ano pa ang kulang? Hindi ko pakikialaman ang inyong alitan, ngunit ipinagbabawal ko ang muling paglalaban. Muling binangga ni He Xiaofeng ang mesa. Malapit nang magbago ang 8 emperador. Magpapadala ang banal na kabundukan ng ilang disipulong papalit sa ilan sa kanila. Hindi pa malinaw kung sino, ngunit hindi pa panahon para agawin ninyo ang mas maraming lupain. Nagulat si Zhuo Fan. Papalitan ng 8 emperador? Kalokohan. Ang 8 emperador ang kinatawan ng banal na kabundukan. Ngunit sila'y mula sa iba't ibang sulok ng banal na lupain. Sila ang higit na nakauunawa rito. Ang mga ginoo ninyong banal, wala silang kaalaman sa tunay na kalagayan sa ibaba. Kung sila ang pamumunuan, mauuwi lamang sa kaguluhan ang lahat at pati ang supply ng banal na kabundukan ay maaapektuhan. Binabastos mo ba kami? Hindi paglapastangan, kundi katotohanan. Nagningning ang mata ni Zhuo Fan. Ang banal na lupain ay mundo ng mga malalakas. Ngunit para magtatag ng sariling puwersa, kailangan ng kakayahang akitin ng mga tao at patatagin ang kapangyarihan. Ang mga nasa banal na kabundukan ay mga tagamasid lamang. Wala silang alam sa pagdaloy ng pamumuno rito. Sa ilang padalos-dalos na kautusan, guguho ang kaayusan at magdurusa ang mamamayan. Napatigil ang Empertress, tila nataman, ngunit tumawa ng malamig si He Xiaofeng. Walang aangal kapag kami ang bumaba. Kahit mga baboy ang ipalit namin sa 8 emperador, wala pa ring magrereklamo. Ngumisi si Zhuo Fan. Mga baboy lang ba ang meron kayo? Nilalapastangan mo ang banal na kabundukan. Sigaw ni He Xiaofeng. Agad na hamarang ang Empertress. Steward Zhuo, wala tayong kapangyarihang baguhin ang pasya ng banal na kabundukan. Ang kanilang mga disipulo'y may pambihirang kakayahan at karapat-dapat sa ating mga posisyon. Sa pagdaan ng panahon, makakamit nila ang karanasan upang mamuno. Humph, karapat-dapat. Paano, kung hindi man lang nila marating ang pagkabanal kahit sandamukal na yaman at pinakamataas na pamamaraan ng pagsasanay ang ibuhos sa kanila? Umiling si Zhuo Fan, mapanukso. Kahit gawin silang 8 emperador, hindi magbabago ang kanilang kaisipan. Hindi sila galing sa ibaba. Hindi sila marunong makinig. Mga aroganteng tanga lamang sila na wawasak sa lahat. Ginagamit ng banal na kabundukan ang kaguluhan ng banal na lupain upang palakasin ang sariling tao. Napakabait talaga. Napayuko ang Empertress, si He Xiaofeng na may nanlilisik ang mata. Isa pa, patuloy ni Zhuo Fan, hindi lang iilan ang papalitan. Sa susunod, mas marami pa. Hanggang sa tuluyang ang lahat ng lupaing hawak ng mga kultibador sa ibaba ay mapunta sa mga nakatataas mula sa banal na kabundukan. Darating ang panahong sila na lamang ang makalilikha ng mga banal, at lahat ng pinakamataas na pwesto'y nasa kanila. Tumawa ng malamig si He Xiaofeng. At hindi ba't ganyan na rin ngayon? Hindi. Ang 8 emperador, kahit papaano, ay nakikinabang pa rin mula sa yaman ng banal na lupain. May pag-asang makalikha ng iba pang mga banal. Ngunit kapag tuluyang inangkin ng banal na kabundukan ang lahat, mawawala ang munting pag-asang ito. Wala nang tsansa ang mga kultibador na isinilang sa labas. Kasalanan nila yon. Pinanganak silang mahirap. May tusong ngiti si He Xiaofeng. Ano man ang galit ninyo, wala kayong magagawa. Kapag dumating ang mga papalit, magpapatuloy ang takbo ng mundo. Walang sino mang pwedeng sumuway hindi ang demonic emperor, at lalong hindi ikaw na isang hamak lamang. Nagningning ang mata ni Zhuo Fan, nag-aapoy sa pagnanais pumatay. Hindi man ito ang tunay na dahilan ng kanyang pagharap kay He Xiaofeng. Ang pasya ng banal na kabundukan ay nagpasiklab ng kanyang galit. Sa 2 buhay na kanyang tinahak, palaging mula sa pinakamababa siya nagsimula. At sa kanyang puso, kailanman ay hindi siya yuyuko, kahit sa banal na kabundukan. Naniniwala siyang darating ang araw na malalampasan niya ang mga hanggal na iyon. Hindi siya pinagpala ng kanilang yaman at kayamanan, ngunit ang pagsisikap ay hindi kailanman kukulangin. Ngunit ang pasyang ito'y mag-aalis ng lahat ng pag-asa ng mga karaniwang tao. Ang mga yaman ay kokontrolan, at maging ang pagkabanal ay matatamo lamang kung ipahihintulot ng banal na kabundukan. Paano palalakas ang sinuman? Hindi niya alam kung anong kabaliwan ang bamalat sa banal na kabundukan upang maglabas ng ganitong kautusan. Ngunit isang bagay ang tiyak hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay sila. Kailangan kong pabilisin ang pagbagsak ng 8 emperador.
Huminga ng malalim si Zhuo Fan upang pakalmeyin ang sarili, ngunit nanlamig ang kanyang mga mata. Iwinasiwas lamang siya ni He Xiaofeng na may panunuya. Sabihin mo sa Demonic Emperor na tumigil at palitan ka. Kung hindi, baka ikaw ang unang mapalitan, ha ha ha. Ginoong banal, nais mo ba akong tanggalin sa pwesto? Tugon ni Zhuo Fan, nakangiti. Humph, hindi, ngunit ayaw ko sa mga palalong katulad mo. Kung ganoon, huwag ka ring magreklamo kapag samobra ko. Samobra, umangat ang kilay ni He Xiaofeng. Mapang-asar, natatakot mo ba ako? Ha, sa ano? Ngumisi si Zhuo Fan. Hindi ko alam, kay Ching Cheng, marahil. Chu Ching Cheng. Lalong lumakas ang halakhak ni He Xiaofeng. Siya, kalokohan. Wala pang babae ang nakakaapekto sa akin. Sa katunayan, siya mismo ang gagamitin ko laban sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ka ng patay kahit isa ka pa sa 8 emperador. At kapag dinala ko na siya sa banal na kabundukan, wala ka nang ligtas, ha ha ha. Nag-apoy sa galit si Chu Ching Cheng. Ito pala ang balak niya mulat sa pool. At muntik pa akong maniwala. Ngumiti si Zhuo Fan at tumingin pabalik. Ginoong banal, masyado mo akong minamaliit. Bilang isang hamak na kultibador, hindi ko nakuha ang pabor ng Demonic Emperor sa swerte lamang. Akala mo ba tulad mo ako na naglalaro sa damdamin ng isang babae? Napakadelikado niyan. Oh, at ano pa ba ang hawak mong alas? Siyempre, ngumisi si Zhuo Fan, ang tunay na dahilan kung bakit kailangan mong makuha si Chu Ching Cheng. Nabahala si He Xiaofeng, at ang Emperoress ay nag-alala. Zhuo Fan, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang ginoong banal ay unang bumaba mula sa banal na kabundukan. Dumaan siya sa Ruby Cloud Sect, nakita si Ching Cheng, nabighani sa kanyang ganda, at ninais siyang dalhin. Walang masama roon isang ginoo at isang binibini, akmang-akma. Ganoon nga, simple lang yun. Sabat ni He Xiaofeng. Ngunit ngumiti si Zhuo Fan ng mapanukso. Magpakatotoo na tayo, dahil tayong tatlo lang naman ang naririto. Ang mga palusot ninyo'y para lamang sa iba, upang ikubli ang katotohanan at ang madilim na kasaysayan ni Ching Cheng. Kasaysayan, halos sabay na bulalas ng dalawa. Nanlilisik ang mata ni He Xiaofeng. Anong alam mo? Alam ko ang sapat, hihi. Lumabas ang tusong ngiti ni Zhuo Fan. 100 taon na ang nakalipas, nagbago ang langit isang masamang pangitain. Sa mismong panahong yon, isinilang si Ching Cheng malapit sa Ruby Cloud Sect. Agad na nagtungo roon ang Emperoress at nakita ang sanggol na nababalutan ng makukulay na sinag. Alam niyang pambihira ang bata, kaya't kinuha niya ito bilang disipulo. Ngunit dahil sa bigat ng natuklasan, pinatahimik niya ang lahat ng nakakaalam pati ang sariling mga magulang ng bata. Napasinghap si Chu Ching Cheng, napakapit sa bibig niya, hindi makapaniwala. Nagdilim ang mukha ng Emperoress. Zhuo Fan, huwag kang manirang puri. Emperoress, bakit ka nanginginig? Pakinggan mo muna ang kabuuan, wika ni Zhuo Fan, patuloy. Palihim mong pinalaki si Ching Cheng sa sekta, at tanging ang iyong tagapagtangkilik ang pinuno ng ika-6 na banal na bundok ang iyong sinabihan. Ngunit upang hindi mabunyag, pinlano niyang ipakasal si Ching Cheng sa kanyang anak pagdating ng takdang panahon. Isang kasal na perpekto, na kunwari natural na naganap. Isang ginoo at isang binibini, ha ha ha. Nanginginig ang mukha ni He Xiaofeng, galit na tumutol. Kalokohan, bakit namin gagawin yun kay Ching Cheng? Dahil nakatagpo kayo ng sinaunang tala, isang nakakatakot na record na nagsasabing siya'y may kaugnayan sa landas ng isang sovereign. Sigaw ni Zhuo Fan. Napaturo si He Xiaofeng. Gulat na gulat. Paanong nalaman mo yon? Hindi lamang ang banal na kabundukan ang may hawak ng mga sinaunang tala. Imposible. Pira-piraso lamang ang nakalap namin. Paano nagkaroon ng luhoklan sa ilalim ng Demonic Emperor ng Young Master He? Mabilis na pinutol ng Emperoress, ngunit huli na. Ngumisi si Zhuo Fan. Anong sabi ko? Ang mga binata ng banal na kabundukan ay walang ibang pag-aari kundi malalakas na taga-suporta. Ang salitang yon ay patunay na. Subukan mo pang itanggi. Hayop ka. Pinaglaruan mo ako. Nagngangalit si He Xiaofeng, puno ng pagnanasa sa dugo. Hindi ka na kayang iligtas ni Chu Ching Cheng. Sobra na ang nalalaman mo. Ngunit kalmado si Zhuo Fan. Prinsipe na parang batang iyakin, kasalanan mo ito. Ang kaalaman ay hindi laging dahilan ng kamatayan.
Subukan mong kumilos, at bukas ay malalaman ng buong banal na lupain ang lahat. Pag-aagawan nila si Chu Chingcheng. Ano na lang ang halaga ng ika-6 na bundok? Nakalimutan mo ba ang iba pang bundok? Ang matatandang naipit sa tugatog ng pagkabanal ay siguradong mababaliw sa kahit kititing na pag-asang marating ang sovereign stage. Nang inig si He Xiaofeng, nakatingin kay Zhuo Fan na puno ng puot. Ang Emperoress naman ay natigilan, may takot, ngunit may paghanga rin. Alam niyang delikado ang ginagawa ni Zhuo Fan. Ang magtaglay ng alas laban sa isang banal ay para na ring maglaro ng apoy na kayang tumupok sa kanya anumang oras. Nilalaro niya ang sariling buhay. Maaaring ligtas siya ngayon, ngunit tiyak na darating ang kapahamakan. Hindi kailanman palalampasin ng ika-6 na bundok ang ganitong paglapastangan. Paanong nalaman mo? Tanong ng Emperoress, bakas sa tinig ang pagkumpisal. Napatakip ng bibig si Chu Chingcheng, halos humagulgol, ngunit agad siyang pinigilan ni Li Jingtian. Umiiyak siyang tahimik, nalaman ang katotohanan, ang kanyang sariling guro ang pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi ka naging maingat, may isang nakaligtas nagkunwaring patay at nakatakas. Si Chingcheng mismo ang humiling sa akin na alamin ang kanyang kasaysayan. Kaya't ginawa ko, ngumisi si Zhuo Fan. Wala siyang tiyak na ebidensya, pawang hula lamang. Ngunit sapat na yon upang mahulog sa bitag ang dalawa, at aminin ang lahat. Naguluhan ang Emperoress. Imposible. Siniguro kong walang makaligtas. Sigurado ka ba? Kung gayon, bakit niya alam ang lahat ng ito? Ngura ang lumabas kay He Xiaofeng. Ano ang gusto mong kapalit ng pananahimik? Umiling si Zhuo Fan. Saka ko nasasabihin kapag napag-isipan ko na. Ngunit sana, walang mangyaring masama sa Luo Clan at sa Demonic Emperor dahil lamang sa pasya ng banal na kabundukan. Saka siya tumalikod. Tumatawang iniwan ang bulwagan. Isa ka lamang hanggal na banal. Malayo ka pa para maging karibal ko. Demonyo. Bam! Nabasag ang mesa sa galit ni He Xiaofeng. Ako ang binatang Panginoon ng ika-6 na bundok, ngunit hindi ko man lang mag-alaw ang lintik na insekto. Ang batang yun, nakakatakot, napabuntong hininga ang Emperoress. Pagkaraan ay ngumiti, ngunit huwag kang mag-alala. Marunong lamang siya, ngunit sa lahat ng bagay ay mas mababa pa rin siya kaysa sayo. Ngunit napangiwi si He Xiaofeng. May dugong sumangga sa kanyang labi. Peste, hindi siya hamak sa akin, yan ba ang paraan mo ng pag-alaw? Guro, may masamang balita. Isang disipulo ang pumasok, hingal. Guro, inatake ang ating mga kapatid na babae, at 50 ang nawala ng malay. 50 tao na sabay na napahiga ng walang bakas kung sino ang gumawa. Malakas ang kalaban. Hanapin sila, ngayon din. Opo, tumakbo ang disipulo, at isa pang dumating. Guro, natagpo ang walang malay si Senior Aunt May, at nawawala si Junior Sister Chingcheng. Ano? Umalingaw-ngaw ang dagandong ng tinig ni He Xiaofeng. Si Chu Chingcheng ay itinabi para sa akin sa loob ng 100 taon. Walang sino man ang pwedeng umagaw sa kanya. Lulupigin ko ang sinumang may kinalaman dito. At bago pa siya mapigilan ni Newman, biglang naglaho si He Xiaofeng. Whoosh! Sa pusod ng masukal na gubat, naghihintay si Zhuo Fan nang dumating sina Li Jingtian at Qiu Yanhai kasama si Chu Chingcheng. Steward Zhuo, bati ng dalawa, hindi na kailangang maging formal, tugon niya. Ngunit nakatuon lamang ang tingin ni Zhuo Fan kay Chingcheng. Batid niya ang bigat ng pinapasa nito. Chingcheng, ganyan talaga, huwag ka nang malungkot. Nakaraan na yon, halos maduraj ang damdamin ni Chu Chingcheng. Niyakap niya ito ng mahigpit. Zhuo Fan, wala na akong natitirang pamilya. Wala na akong mga magulang, at ngayon, ang aking guro, siya pa ang naging isang malupit na mamamatay tao. Ako'y, narito pa ako, hindi ba? Mahinahon niyang hinagod ang likod nito. Ang matandang yun ay pawang pagkukunwari lamang. Ngayon ay nakita mo na ang tunay niyang anyo. Mabuti na at nakalayo ka na sa kanya. Sabihin mo lamang kung paano mo nais siyang harapin at tutulungan kita. Nag-alinlangan si Chingcheng. Mahigit 100 taon siyang inalagaan ng Enchanting Empress, at ito rin ang naging guro niya. Hindi madaling baliwalain ang lahat ng iyon, kahit pa sa kabila ng masakit na pagtataksil. Ngunit sa kaibuturan, natuwa si Zhuo Fan. Matagal nang sagabal sa kanyang mga plano ang pagkakabit ni Chingcheng sa Emperoress. Ngayon, malaya na siyang kumilos. Alam niyang hindi man gugustuhin ni Chingcheng ang pagkamatay ng kanyang guro, hindi rin naman ito tatutol.
Bahagya niyang tinapak ang likod nito. Sumama ka muna sa kanila papuntang Luo Clan. Doon ay ligtas ka, at hindi ka maaagaw ng taong yon. Tumango si Chu Qingcheng. Sa puntong yon, si Zuo Fan na lamang ang natitirang masasandalan niya. Dalhin ninyo si Ginang, Chu at bantayan siya ng mahigpit. Utos ni Zuo Fan. Opo, yumuko ang mga nakatatanda, saka inakay si Qingcheng at mabilis na lumipad palayo. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Zuo Fan. Makalipas ang ilang sandali, nagmamadaling naghanap ng bakas si He Xiaofeng, galit na galit. Hayop ka, sinadya mong iliga ang landas ko. Pero hindi ako paluloko, hahanapin kita at dudurugin. Ibabalik ko si Qingcheng. Whoosh! Isang anino ang hamarang sa kanyang daraanan, dahilan upang mapahinto siya. Sir Saint, saan ka ba patutungo? Ani Zuo Fan, nakangising nagbigay galang. Walang hiya, umalis ka riyan, hindi kita pinapansin. Sigaw ni He Xiaofeng. Karangalan naming mga hamak na makapagsilbi sa inyo, Sir Saint. Sabihin lamang ninyo kung paano ko kayo matutulungan. Ako'y isang banal, pinaghaharian ko ang buong sacred domain. Anong silbi ng tulong mo? Lumayas ka bago pa ako mainis. Huwag mong akalaing dahil alam mo ang aking lihim ay maaari ka ng magyabang. Maaari kitang bigyan ng kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Hihihi, ganoon ba? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin, tugon ni Zuo Fan na nakaharang pa rin sa landas. Pumutok ang ugat sa sentido ni He Xiaofeng. Sige, huwag kang magsisisi. Sumabog ang nakapanghihilakbot na puwersa ng isang saint, bumalat kay Zuo Fan isang bigat na tiyak na makakadurog sa kahit pinakamalalakas na emperador. Ngunit nanatiling tikom ang anyo ni Zuo Fan, waring hangin lamang ang samalubong sa kanya. Sa kanyang katawan, isang umiikot na itim na puwersa ang sumipsip at nagpawi sa kapangyarihan ng banal. Paano ito nangyari? Napabulala si He Xiaofeng, hindi makapaniwala. Isa ka lamang insekto. Paano mo? Hindi ka pala nasa chi condensation stage? Paano ka nakakalipad? Hihihi, kung isa akong chi condensation cultivator, matagal na akong nadurog sa ilalim ng presyon mo. Hindi ako makakapag-usap pa ng ganyan, tugon ni Zuo Fan na nakangisi. Lihim kang nagkubli ng lakas? Namutla si He Xiaofeng. Anong antas na ba ng kultibasyon mo? Malapit na sa tugatog ng Emperor Stage, malamig na sagot ni Zuo Fan. Hindi masama, ngunit malayo pa rin sa akin. Muling lumaki ang ulo ng Saint. At may lakas ka pang hamarang? Umalis ka na. Agad siyang sumugod, buo ang lakas, handang tapusin si Zuo Fan. Para sa isang Saint, kayang-kaya niyang durugin ang isang Emperor. Ngunit hindi ito isang karaniwang Emperor. Paglapit niya, biglang huminto ang kanyang katawan, wari na bangga sa isang matibay na pader. Napakurap siya, isang kamay ang humawak sa kanya. Isang Emperor, pinigil ako gamit lamang ang isang kamay. Bam! Isang hampas mula sa kilin arm ni Zuo Fan ang nagpalipad kay He Xiaofeng ng 1,000 metro, gamulong ito sa lupa bago nakabangon, nanginginig. Anong klaseng nilalang ka? Steward ng Luo Clan Zuo Fan, tugon nito na kalmado, waring ang paligid ay natahimik sa kanyang presensya. Nang inig ang loob ni He Xiaofeng. Ang ganoong kapangyarihan ay higit pa sa inaasahan niya. Grabe, labis ko siyang minamaliit. Sacred body. Umigting ang liwanag sa katawan ni He Xiaofeng, bumalat ang dambuhalang wangis na may 8 banal na espada sa likuran. Mataas ang kanyang pagmamataas habang nakatayo sa loob nito. Hinugot ng higanteng anyo ang 2 espada, bawat isa'y 100 metro ang haba, at agad na naglabas ng nakapanghihilakbot na hangin. Sa malayo, napatigil ang enchanting empress mula sa pag-aalaga sa kanyang mga disipulong na wala ng malay. Napakunot siya ng noo. Inilabas ng saint ang kanyang sacred body. Ibig sabihin, nakaharap siya sa isang pambihirang kalaban. Whoosh! Pumutol ang kalangitan sa isang slash, dumiretso kay Zuo Fan. Nauunawaan mo na ang agwat natin. Ang iyong imperial mark ay walang silbi laban sa aking sacred body. Isauli mo si Chu Qingcheng ngayon din, kung hindi dudurugin ko ang Luo Clan at pati ang demonic emperor. Oh, ganoon ba? Ngumisi si Zuo Fan, itinaas ang kanyang kilin arm, nagliliyab ang mga mata. Pasensya na, ngunit dahil si Qingcheng ang pakay mo, mas maijing mawala ka na agad. Sa Nether Sea pa lamang, balak na kitang tapusin, pero hindi ko nagawa.
Ngayon, ikaw mismo ang lumapit. Ha, ako, tatapusin mo, ipakita mo nga, paano mo tatalunin ang isang saint? Sigaw ni He Xiaofeng. Boom! Sabay niyang inundayan si Zuo Fan ng 2 dambuhalang espada, lakas na kayang punitin ang mundo. Umuga ang langit, dumilim ang araw, waring sumapit ang katapusan. Ngunit nanatiling walang bakas ng takot si Zuo Fan. Nang halos sumapit na ang mga talam, nagningning ang kanyang mga mata at sumuntok siya. Qilin Tyrant Fist, Rumble, isang suntok na sisira sa buong daigdig. Nagbanggaan ang mga espada at ang kamao ni Zuo Fan. Sa isang iglap, nagdurog ang mga sandata, at nagbitak ang espasyo, lumitaw ang itim na pilat sa paligid. Sumugod ang walang patid na puwersa kay He Xiaofeng, tinagos ang kanyang katawan. Sa loob ng kanyang sacred body, lumitaw ang butas na 500 metro ang lawak. Nang inig ang dambuhalang anyo bago tuluyang naglaho. Gok, 3 beses siyang umubo ng dugo bago bumagsak sa lupa baliw at sugatan. Bang! Bumagsak si He Xiaofeng ng malakas sa lupa, durog ang buong katawan. Higit pa roon, malubharing napinsala ang kanyang kaluluwa, 1 dekada ang kakailanganin upang muling buuin ang sarili. Ngunit ngayoy wala ng lakas na natitira sa kanya, para siyang isang insekto na madaling tapakan. Maging isang kultibador sa Antas Foundation Establishment ay kaya na siyang patumbahin ng walang kahirap-hirap. Marahang bumaba si Zuo Fan mula sa ere, nakatitig sa kanyang biktima na may nakakalokong ngiti. Nanginginig sa takot si He Xiaofeng. Hay, hindi ka tao, isa kang halimaw, isang espiritual na hayop, o isang dragon. Isa akong santo pinakamalakas na tao. Paanong winasak mo ang sacred body ko nang wala man lang imperial mark? Tumawa si Zuo Fan. Hahaha, tama ka, ngunit may kaunti kang pagkakamali. Umiling siya. Ako'y kalahating hayop, ngunit hindi dragon o espiritual na nilalang. Ang banal na halimaw na si Decimating Dragon Ancestor ang muling humubog sa aking katawan gamit ang kanyang kaliskis. Kaya't hindi ito maaaring wasakin. Ang kanang kamay kong ito'y mula sa paa ng Sorang Qilin. Sa ilalim ng Nether Sea, ako'y ginabayan ng Tyrant Emperor. Kaya't hindi ko kailangang gumamit ng anuman upang durugin ang isang maagang antas na santo na tulad mo. Ang aking pundasyon ay higit na mataas kaysa sayo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni He Xiaofeng. Napakaraming sinaunang makapangyarihan ang nasa likuran mo, sino ka ba talaga? Dating demonic Emperor Zuo Yifan, kasalukuyang katiwala ng angkang Luo Zuo Fan. Ngumiti si Zuo Fan. At tungkol sa proseso ng aking muling pagkabuhay, hayaan na natin yung manatiling sekreto. Gulp. Nabubulol si He Xiaofeng. Narinig ko na si demonic Emperor Zuo Yifan ang nakakuha ng 9 Serenity Sovereign's Cultivation Method, kaya't nakaligtas ka sa sakuna. Tama, ngunit huli na yon. Nanlaki ang mga mata ni He Xiaofeng sa pangamba. Ano ang gagawin mo? Nanlilisik ang ngiti ni Zuo Fan. Ano pa nga ba? Kagaya mo, nagbukas ako ng aking pinakamalalalim na lihim. Hindi ba't nararapat lamang na magpakita ka rin ng pag-unawa? Pag-unawa? Gayon din magbahagi ka rin. Ngumisi siya, iniangat ang kamay na naglalabas ng itim na enerhiya at ipinatong ito sa ulo ni He Xiaofeng. Ipinakita ko ang laman ng aking puso, kaya't kailangan mong mamatay. Dahil ang mga patay ay hindi na makakapagsiwalat ng sekreto. Palam, Ginoong Santo, naway sa susunod mong buhay ay ipanganak ka muli sa Sacred Mountains. Ako'y mula sa pinakamababang baitang, ngunit tingnan mo ako pa ang magpapadala sa iyo. Na ipinanganak sa rurok, pabalik sa siklo ng reinkarnasyon. Hahaha, huwag, ag. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang nakapangingilabot na hiyaw habang lumaganap ang itim na enerhiya. Pagkatayo ni Zuo Fan, abo at pira-pirasong basahan na lamang ang iniwan ng hangin. Huminga siya ng maluwag, ang lakas nga ng isang santo. Mabuti na lamang at matagal ko nang hindi ginagamit ang Demon Transformation Art. Kakailanganin ko ng ilang araw upang pagtibayin ito. Ayokong magtapos gaya ng traidor na si Zhao Chen. Hahaha, whoosh. Napakislat ang tainga ni Zuo Fan nang makarinig ng hangin, saka siya biglang naglaho. Sakto, dumating ka upang iulat sa ika-6 na banal na bundok, Humph. Whoosh. Bumagsak ang Enchanting Empress mula sa ere at nagmasid. Kakaiba, kanina lang nakita ko rito ang sacred body ng isang santo. Nasaan na siya? Guro, dumating ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect.
Nilaibat na po namin ang paligid, ngunit wala kaming natagpuan. Tumango ang Empress ngunit natigilan. Kung natapos na ang labanan at nagkawatak-watak sila, bakit wala ni isang bangkay? Ibig bang sabihin, ang kumuha kay Ching Cheng ay may kapantay na santo rin? Mabigat ang kanyang yabag nang may naapakan siyang alikabok at mga piraso ng kasuutan. Ay ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang kasuutan ng isang santo. Paanong narito? Pinatay siya, humugat ng malamig na hininga ang Empress, nanlambot ang tuhod at napaluhod, mistulang nawasak ang kanyang diwa. Napakasama nito, namatay ang anak ng ika-6 na banal na bundok sa saklaw ng aming sekta. Ako ang pagbubuntunan ng galit ng Panginoon ng bundok. Mga disipulo, tipunin ang lahat at ihanda ang ulat para sa ika-6 na banal na bundok. 2 linggo ang lumipas. Sa isang maringal ngunit payapang silid-aralan sa ika-6 na banal na bundok, nakaupo ang isang gitnang gulang na lalaki na may mahabang bigete. Hawak niya ang abo at mga piraso ng kasuutan habang namumula ang mga mata. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang mabalasik na aura, dinurog ang mesa at lahat ng nasa paligid. Tumilapon ang nanginginig na enchanting Empress at napaluwa ng dugo. Sino ang gumawa nito? Bakit anak ko lang ang nagdusa sa lupain ng 8 emperador? Nag-apoy ang kanyang tingin habang dinakma ang buhok ng Empress. Enchanting Empress, ipaliwanag mo, ano ang nangyari? Bakit nasawi ang anak ko sa teritoryo ng inyong sekta? Panginoon ng bundok, walang kinalaman sa amin ang nangyari sa nakababatang Panginoon. Alam ko yun, huwag mong sayangin ang aking oras, wala kang kakayahan. Bam! Ibinagsak niya ang Empress sa dingding. Ang tanong ko, sino ang pumatay sa anak ko sa inyong saklaw? Kung wala kang maibibigay na sagot, buburahin ko ang buong Ruby Cloud sect sa banal na lupain. Nangangatog na muling lumuhad ang Empress. Panginoon ng bundok, kami magsisiyasat at iuulat agad sa inyo. Pinisil ng lalaki ang kanyang sentido, puno ng dalamhati. Fenga, anak ko, wala ka man lang iniwang katawan. Akala ko si Chu Chingcheng ang magiging susi mo sa pag-abot ng sovereign stage. Ngunit ngayon, hindi na kita makikita kailanman. Ano na ang nangyari sa alaga mong yon? Kung siya'y lubos na nagdadalamhati, maaari kong ipasok siya sa bundok bilang balo mo. Siya ay, nauutal ang Empress. Nanlamig ang tingin ng lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't nakabuo na sila ng ugnayan? Hindi ba siya nagmamalasakit kung namatay ang anak ko? Nakakatawa, ang isang ginoo mula sa banal na bundok ay nagpakita ng pagmamahal, ngunit tinanggihan niya. Isa siyang hanggal. Gayunpaman, tatanggapin ko pa rin siya bilang manugang. Ngunit tiyakin mong kikilos siya bilang isang balo upang malinlang ang iba pang bundok. Maliwanag ba? Nanginginig ang mukha ng Empress. Panginoon ng bundok, hindi yan ang usapan. Matagal siyang tinitigan ng lalaki. Hindi yon ang usapan? Ano, kung gayon? Hindi ko naman hinihiling na tunay siyang magmahal sa anak ko. Ang kailangan lang niya ay magkunwari. Bakit napakahirap yun? Paano mo ba siya tinuruan ng 1 siglo upang hindi mo siya mapamahalaan? Hindi po, marunong akong gumabay sa aking mga disipulo ngunit kinakailangan muna siyang narito. Napatigil ang lalaki, tila nawala ang dalamhati at napalitan ng pangamba. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo sinasabi na, yumuko ang Empress, na sobrang nagmahal siya kay Fenga kaya't nagpakamatay? Nagwala ang isipan ng lalaki sa sariling haka-haka. Nabigla ang Empress. Magpakamatay, halos hindi nga sila magkakilala ni Ching Cheng. Hindi mo ba sobra-sobrang pinapalaki ang karisma ng anak mo? Ngunit ang kanyang katahimikan ay lalo lamang nagpaalab sa galit ng lalaki. Isa kang kabiguan. Paano mong hindi nag-abayan ang iyong disipulo? 1 siglo kong pinaghirapan ang alagang baboy na yon. Kahit patay na ang anak ko, dapat hindi siya napinsala. Judas kang matanda, ibalik mo sa akin ang aking alagang baboy. Sa matinding galit, sinakal niya ang Empress, mas nag-aalab ang mga mata kaysa sa pagdadalamhati niya para sa anak. Panginoon ng bundok, makinig kayo, si Ching Cheng, ligtas siya. Halos hindi marinig ang paos na tinig ng Empress, ngunit pinakawalan siya ng lalaki. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Akala ko, wala siya rito dahil may kumuha sa kanya. Nanlaki ang mukha ng lalaki, nanginginig sa galit. Muli niyang dinaklot ang leeg ng Empress, ngunit ngayon ay mas mariin pa. Ubo,
Mahigpit na kumapit ang enchanting empress sa malamig na kamay ng lalaki habang hingal sa pag-ubo. Panginoong bundok, ipagkaloob niyo ang awa. Walang silbing halimaw na babae, wala kang ginawang tama. Nagngangalit ang mga ngipin ng lalaki. Namatay ang anak ko malapit sa iyong lugar, at ngayon pati ang pinakaiingatan kong baboy damang inalagaan mo ng isang siglo ay nawala. Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong kaparusahan ang nararapat sa iyo. Hawak-hawak ang nananakit na leeg. Nauutal ang sagot ng Empress. Panginoong bundok, nawawala pa lamang si Ching Cheng. Maaari pa natin siyang matagpuan. Mas mabuti na yon kaysa sa siya'y patay na. Kalokohan, blag. Ibinagsak siya muli ng lalaki sa lupa. Mas ikatutuwa ko pang nagpakamatay siya alang-alang sa anak ko. Ngayon, wala na siya at patay rin ang anak ko. Nawalan ako ng lahat, at nimumo ng damdamin ay wala man lang sa kanilang dalawa. Alam mo ba kung gaano kalupit ang paakit na ito sa akin? Akala ko'y wala kang nadarama. Isang lalaking pawang praktikal lamang. Yumuko ang Empress, kinimkim ang iniisip at mahinang nagsalita. Panginoon, pakisupil po ang inyong dalamhati. Tumigil ka sa walang kabuluhang salita. Ibig kong malaman ang lahat ano ang nangyari, at paano ninyo nawala si Ching Cheng. Magsabi ka o mamamatay ka. Yumukod ang Empress at nagulat, kung paanong tinawag ni He Xiaofeng si Zuo Fan upang balaan, ngunit tila ba alam na ni Zuo Fan ang lahat. Makalipas ang ilang sandali matapos siyang lumisan, natagpuan naming walang malay ang mga disipulo sa sekta, at nawawala na si Ching Cheng. Agad na humabol ang batang Panginoon, at hindi ko inakalang iyon na pala ang huling sandali na masisilayan ko ang kanyang talino, kabaitan, at kaaya-ayang ugali. O, kay hapdi ng aking puso. Tumigil ka sa pag-iyak, mariing putol ng Panginoong bundok. Batid ko kung sino at ano talaga ang anak ko, hinding-hindi siya naging kaaya-aya. Para lamang sa akin ang iyong mga luha. Mapait na ngumiti ang Empress. Tunay na maliwanag ang mata ng Panginoon, ngunit maraming gumagalang sa batang Panginoon, ha ha ha. Hindi pinansin ang papuri, muling nagtanong ang lalaki. Lahat ba ng ito'y nangyari matapos lumisan si Zuo Fan? Hindi ba't may kinalaman siya? Imposible. Umiling ang Empress. Bakit hindi? Panginoon, si Zuo Fan ang kanang kamay ng demonic emperor. Mapanlikha siya, oo, ngunit ang lakas niya'y kasinlaki lamang ng isang kulisap, nasa bone temperang stage pa. Matagal na sana siyang naluso kung wala ang kanyang mataas na katayuan. Ang batang Panginoon ay isang santo, at hinding-hindi kayang lapitan ng isang hamak na insekto. Imposible yon. Kung ganoon, baka ang mga kasamahan niya. Sumimangot ang Panginoon. Umiling muli ang Empress. Ang Luo clan ay naghanap lamang ng kanlungan sa demonic emperor. Wala silang taglay na higit na lakas kaysa sa kanya. Samantalang ang kumuha kay Ching Cheng ay mabilis gaya ng hangin pinahiga si Mei Sanggo nang hindi man lang ito nakapagsanggalang. Ang ganoong antas ay kapantay ng 8 emperador. Hindi kayang gawin yon ng Luo clan. At higit pa, ano yun? Nang dumating kami sa sekta, naisalayan ko ang banal na katawan ng batang Panginoon. Ngunit pagdating doon, wala nang naroon. Ipinapakita nito na mabilis lamang naganap ang labanan. Panginoon, tanging isang santo lamang ang may kakayahang pumatay sa kanya ng ganoon kabilis. Kahit ang 8 emperador ay hindi magagawa yon. Tumango ang Panginoon. Tama ka, ngunit sino kaya, upang mapatay si Fenga sa isang kisap mata? Kailangan ay nasa gitnang antas ng isang santo. Maaaring, naisip niyo na ba, Panginoon? Isang paksa yun lamang ang may ganoong kapangyarihan ang mga dragon na santo. Umirap ang Panginoon. Labanan na ng 7 banal na bundok at ng mga dragon noon pa, ngunit ilang taon nang wala kaming ugnayan. Iwas sila sa anumang banggaan. Hindi nila magagawang paslangin ang aking anak. Ngunit baka naman dahil sa labis na pagmamataas ng batang Panginoon. Hindi. Mariin kong binalaan siya na huwag lalapit sa mga nilalang na yon. Tumanggi ang Panginoon. Kung hindi sila, baka galing ito sa iba pang banal na bundok. Baka lumabas na ang lihim ni Chu Ching Cheng. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumango. Pinakamakatwirang hinuha yon. Si Zuo Fan nga ang may pinakamalaking motibo, ngunit wala ang sapat na lakas, kaya agad nila itong isinantabi. Lalong naging magulo ang lahat. Hindi nila matukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng pangyayari. Naniniwala silang si He Xiaofeng ay pinatay dahil nadiskubre nito ang lihim ni Chu Ching Cheng. Fenga, hahanapin ko ang pumaslang sa iyo,
at ililigtas ko si Chu Chengcheng. Panata ng Panginoon. Panginoon, ani ng Empress, ngayon na nabunyag ang lihim, may halaga pa ba ang banta ni Zuo Fan? Mayroon pa, sinulyapan siya ng Panginoon. Hanggat hindi ito nagiging lantad na sikreto, may bigat pa rin ang banta. Walang maglalantad nito hindi tayo, ni ang kumuha kay Chu Chengcheng. Kailangan tayong mauna at kunin agad si Chengcheng. Tumango ang Empress. Paano ang kanyang mga mapangahas na hakbangin? Lupa lamang yon. Maaari niyang gambalain ang mga disipulo ng susunod na henerasyon ng mga banal na bundok, basta't tahimik siyang mananatili. Ngumisi ang Panginoon. Ang pagkilos ng 7 banal na bundok ay nag-ugat sa takot ng matatandang iyon. Noong isang siglo, isang pangyayaring muntik ng magpatambas sa kanilang kapangyarihan ang nagbunsod sa kanila na higpitan ang lahat ng yaman. Ayaw nilang may sinumang henyo, tulad ng 10 sinaunang sovereign, na makarating sa pagiging santo nang wala ang kanilang pahintulot. Napayuko ang Empress, mabigat ang dibdib. Tama ang sinabi ng bata, gugustuhin ng mga banal na bundok na durugin ang lahat. Wala nang pag-asa para sa iba na umangat. Samantala, nasa Devil Mountain na si Zuo Fan. Sa bulwagan, sinalubong siya ng mga bantay na may kaba sa mukha. Yumukod sila. Tagapangasiwang Zuo, salamat at narito kayo. Anong nangyayari? Bakit kayo nagtipon dito? Tanong ni Zuo Fan. Tagapangasiwang Zuo, maayos na ang ating paglusob laban sa 2 emperador. Ngunit lumabas na sila mismo sa labanan. Walang makapanlaban sa kanila. Nakakatanggap kami ng agarang ulat na humihingi ng tulong ng demonic emperor. Subalit siya ay nagkukulong pa rin, at wala kaming magawa. Malulugi tayo ng malaki kung magpapatuloy ito. Hindi namin kaya ang walang tigil na pag-atake ng mga emperador. Ganoon ba? Bahagyang tinaas ni Zuo Fan ang kilay. Huwag kayong mabahala. Lalapit ako ngayon sa demonic emperor at hihilingin siya'y kumilos. Tumungo siya sa batong pintuan. Kasabay ng mga pasasalamat ng mga bantay. Ginoong demonic emperor, may mahalaga akong iuulat. Grumble. Dahan-daang bumukas ang mabigat na pinto, at pumasok si Zuo Fan. Sa loob, nasalayan niya si Zhao Chen Mapatla, nanlilisik ang mga mata, at panang pagnanasa sa dugo. Asan ang mga sangkap ko? Hingal nitong tanong. Ngumiti si Zuo Fan. Panginoong demonic emperor, hindi ko na sila maibibigay. Bakit? Dahil sumabak na mismo sa digmaan ang Falcon Emperor at Wraith Emperor. Hinaharang nila ang ating pagkakahuli ng mga bihag. Blag. Binagsak ni Zhao Chen ang batong higon, nagkadurog-durog ito. Kapalaluan. Mga halimaw na yon, sisirain nila ang lahat. Dudurugin ko sila. May ulat mula sa harapan na humihingi ng inyong tulong upang wakasan sila. At higit pa, Panginoon, ang napakalakas na espiritu ng 8 emperador ay magiging pambihirang sangkap para sa inyo. Kumislap ang mga mata ni Zhao Chen, puno ng kabaliwan. Ha, gamitin sila, at maaabot ko ang pagkasanto. Pagkasabi ay naglaho siya, iniwang mag-isa si Zuo Fan. Dumating si Li Jingtian, matapos dalhin si Chu Chengcheng sa Luo Clan, at lumapit. Tagapangasiwang Zuo, ano ba ang ipinakain niyo sa kanya? Bakit parang nawawala na siya sa katinoan? Puso niya ang nasa Ira, hindi ang pamamaraan ng kanyang pagsasanay. Napabuntong hininga si Zuo Fan at ngumiti ng malamig. Ngayon na kumikilos na ang demonic emperor, mag-uumpugan ang mga rabidong aso, tulad noon sa Devil Mountain. Ha, tagapangasiwang Zuo, kailan tayo gagalaw? Sabik na tanong ni Li Jingtian. Hindi na mapigil ng mga kapatid natin ang damdamin. Nais nilang lumaban. Mula nang sumabak ang Falcon Emperor, lahat sila'y nagnanais na sumugod laban sa 8 emperador. Ang iyong utos lamang ang pumipigil sa hukbo ng Luo Clan na agawin ang lupa ng Wraith Emperor at Falcon Emperor, hihihi. Napakapadalos-dalos mo, matalim ang tingin ni Zuo Fan. Ang mga eksperto ng Luo Clan ay nakatakdang harapin ang mismong banal na mga bundok. Hanggat hindi pa yun dumarating, walang sinumang lalantad. Sa oras na makiisa ang mga banal na bundok sa 8 emperador, lalo lamang titindi ang hirap natin upang sakupin ang mga mababang lupain ng sacred domain. Boom! Sunod-sunod na yumanig ang mga pagsabog, at ang matinis na sigaw ng mga agila ay umalingaw-ngaw na parang humahati sa pandinig. Sa kabilang panig, nagngangalit ang mga aninong parang multo na humuhugong sa hangin. Ang biglaang pag-atake ng Falcon Emperor at Wraith Emperor ay hindi lamang nakapigil sa hukbo ng Demonic Emperor,
kundi nagawang bawiin pa ang 5 lungsod. Lahat ng ito'y dahil iniwan ng Wraith Emperor ang sarili niyang nasasakupan at nakipagsanib puwersa sa Falcon Emperor. Bagamat kapwa sila nang hihina matapos ang huling digmaan, hindi dapat maliitin ang kanilang lakas, lalo na at 2 sa 8 emperador ang nangunguna. Habang sumasabay sa nakapangingilabot na iyak at hiyawan, sumakay ang Falcon Emperor sa banal na agila at pinangunahan ang pagsalakay. Lumingon siya sa kasama at ngumiti, "Kapatid na Wraith, bihira kang lumisan sa iyong teritoryo upang tumulong. Malaki ang utang na loob ko sa iyo." Ngumisi si Wraith Emperor, balot ng kulay abong ulap. "Wala kang dapat ipagpasalamat. Kung tayo'y magkakanya-kanya, tiyak na matatalo tayo. Mas mabuti nang magkaisa at agawin ang mga lupain ng Demonic Emperor, pagkatapos ay hatiin natin. Ang ilang pagkalugi ay wala ng halaga." Tumango ang Falcon Emperor. "Tama ka, kapatid. Sa ating dalawa, ni ang Demonic Emperor ay walang laban. Ngayong pagkakataon, nagpadala na rin ako ng balita sa iba upang hindi na tayo mabigla tulad noon." Ang may kagagawa noon ay si Zhuo Fan, sanggal ng Wraith Emperor. Umigting ang dugo sa kanyang mga mata. "Kapag nakuha na natin ang mga lupaing yun, siya ang susunod nating ayusin upang hindi na maging sagabal." Ngumisi ng mapanlinlang ang Falcon Emperor. "Totoo, hindi dapat pabayaan ang batang yun sa tabi ng Demonic Emperor." Bam! Magkasabay silang naglakad sa ibabaw ng mga bangkay hanggang sa makaharap ang tarangkahan ng lungsod. Isang kumpas lamang, at gumuho ito sa alikabok. Ngumisi sila, puno ng pagmamalaki. Iyon ang pagbagsak ng ika-6 na lungsod ng Demonic Emperor. Mabilis, nakakaaliw, hahaha. Whoosh! Biglang bumalat ang isang nakapangingilabot na aura. Nanigas ang puso ng mga sundalong sumasalakay at nanlamig ang dugo. Naningkit ang mata ng Wraith Emperor. Iyon ba ang aura ng Demonic Emperor? Imposible. Kamakailan lang natin siyang nakita. Paano naging ganito kasama at kalakas ang kanyang aura? Naguguluhang sagot ng Falcon Emperor. Lalong bumigat ang nakakatakot na puwersa, kasabay ng nakapanghihilakbot na tinig. "Hahaha, Falcon Emperor, Wraith Emperor, mga matandang walang silbi, nais niyo bang guluhin ang aking mga plano? Sumuko na kayo." Nakakagulat, siya nga, ang Demonic Emperor. Pareho silang napatigil, nanlaki ang mga mata sa anyo ng isang tao na balot ng itim na enerhiya, nag-aapoy sa kabaliwan at kagutuman. Unang umatake si Zhao Chen. Devil Palm, Russell, nagbagsakan mula sa kalangitan ang libu-libong itim na palad, gaya ng mga bulalakaw, winawasak ang lupa sa matitinding pagsabog. Sa isang iglap, nagkaluray-luray ang kanilang mga sundalo. Ang mga sigaw ay humalo sa pagbaha ng dugo. Falcon's Flight, Wraithful Sky. Hindi nag-atubili ang 2 emperador. Sumalakay sila, pinuno ang kalangitan ng huni ng mga agila at 6 multo. Daang-daang nilalang ang sumugod upang salubungin ang dambuhalang mga palad. Ngunit sa kalagitnaan ng mga pagsabog, isa-isang nagkadurog-durog ang kanilang mga sining. Napaurong sila sa matinding dagok, bumuga ng dugo, at natigilan sa kanilang nakita, ang kabaliwan sa mga mata ni Zhao Chen. Hindi maaari. Paanong kaya niya tayong lamunin ng ganoon kadali? Bakit siya naging ganito kalakas? Ano ang nangyari? Lalong lumapot ang nag-aalimpuyong itim na aura sa katawan ni Zhao Chen. Nagngisi siya, puno ng kasakiman. "Hahaha, mga bulok na labi ng nakaraan, ngayong nakita niyo na ang tunay kong lakas. Ako ang magiging tagapuksa ninyo. Mamatay kayo." Whoosh! Sumugod si Zhao Chen. "Demonic Emperor, huwag kang magyabang. Akala mo ba kaya mong talunin kaming dalawa? Humph! Hindi mo kayang abutin ang antas ng amo mong si Zhuo Yifan." Mariing tugon nila, ngunit walang bakas ng pagsuko. Sabay silang bumuo ng mga mudra, at biglang umalab ang gintong liwanag. Mula roon, samilang ang dambuhalang gintong agila at ang ginintoang multo, ang kanilang mga imperial mark. Ngumisi si Zhao Chen, puno ng kabaliwan. "Ang aking amo ang pinuno ng 8 emperador. At ngayon, ako naman ang hihigit pa sa kanya. Simula ngayon, Demonic Emperor Zhao Chen ang kikilalaning pinakamakapangyarihan, hindi si Zhuo Yifan, ha. Whoosh! Umikot ang kanyang katawan, at isang itim na dragon na kumikislap sa gintong liwanag ang sumalpok paitaas. Subalit iba na ito kaysa dati, mas mabalasik, mas madilim, at nakapangingilabot pagmasdan. Nag-alinlangan ang Falcon Emperor.
Bakit iba ang anyo ng kanyang Imperial Mark? Bakit parang nagdudulot ito ng matinding takot? Wala ng oras para pag-isipan yan, tugon ng Wraith Emperor. Kahit anuman ang itsura nito, kailangang wasakin natin. Muling bumuo ng Senadorias ang Wraith Emperor, at ang kanyang gintong multo ay sumalakay sa itim na dragon. Kasunod nito, pinakawala ng Falcon Emperor ang kanyang gintong agila. Bam! Nagtagpo ang tatlong Imperial Mark at ang daigdig ay yumanig. Duguan at nanghihina, parehong umatras ang dalawang emperador. Imposible! Papaano natalo ang aming mga Imperial Mark? Habang nakatingala, nakita nilang napaatras ang kanilang mga tanda, at ngayoy sinusupil ng buntot ng itim na dragon ni Zhao Chen. Nakakabahala ito, Demonic Emperor. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ng Falcon Emperor, nanginginig. Ang kanilang mga Imperial Mark ay kaluluwa nila mismo. Malakas man, kapag nasira, siguradong kapahamakan. At ngayoy hawak ito ng kalaban. Nagngisi si Zhao Chen, tumutulo ang laway sa kanyang labi. Hahaha, kayo ang pumihil sa akin na makuha ang aking mga sangkap, kaya kayo na mismo ang magiging kapalit. Bilang 2 sa 8 emperador, ang lakas ninyo ay magiging perpektong pandagdag sa akin. Namutla ang 2, nadama ang tunay na takot. Nagpumiglas ang kanilang mga Imperial Mark. Ngunit walang makaligtas. Falcon Emperor ang unang nagmakaawa. Demonic Emperor, maghinay-hinay ka. Ikaw ang nagsimula ng kaguluhang ito, kami nagtatanggol lamang. Pwede nating pag-usapan ito. Bukod pa riyan, nagpadala na ng babala ang banal na kabundukan. May balak silang palitan ang ilan sa 8 emperador. Kung magpapatuloy ka rito, baka ikaw ang unang mawala sa pwesto. Banal na kabundukan? Umangat ang kilay ni Zhao Chen. Pagdakay muling humalakhak, mga walang kwentang hampas lupa. Kapag natapos ko ang aking pagsasanay, sila mismo ang luluhod sa akin. Anong pagpapalit ang sinasabi nila? Kapag ako na ang pinakamakapangyarihan, sila ang mawawala. Basura silang lahat, hahaha. Kabaliwan. Hindi makapaniwala ang 2 emperador sa kanilang narinig. Ang Demonic Emperor ay hindi lamang lubhang arogante, kundi mistulang isang baliw na wala ng katinuan. Mabilis silang gumawa ng mga mudra. Scattered Falcon Feathers, Wraith Flight, bulong ng 2 bago biglang nagliyab ang gintong agila, nagbuga ng nakakasilaw na liwanag, at nagpakawala ng libu-libong balahibo sa lahat ng direksyon. Samantala, ang Wraith ay umatungal, at mula sa bibig nito'y naglabasan ng mga aninong kulay abo. Sa harap ng pag-ataking yun, unti-unting lumiit at naglaho ang kanilang mga Imperial Mark, at napilitang maghanap ng paraan ng pagtakas ang 2 emperador. Ngunit ngumisi lamang si Zhao Chen. Maling tao ang pinili ninyong lokohin. Devouring Demonic Dragon. Kumilos ang kanyang mga kamay at ang itim na dragon ay naging ulap ng kadiliman, nilamon ang lahat ng balahibo at mga anino. Nangisay at nanlumo ang 2 emperador, wala na ang kanilang pag-asang makatakas. Habang pinagmamasdan nila ang umuikot na enerhiyang itim na bumabalot sa kanila, dumilim ang kanilang mga mukha. Tumawa ng malakas si Zhao Chen. Falcon Emperor, Wraith Emperor, wala kayong halaga kumpara sa akin. Sumuko na kayo at hayaan ninyong maging pagkain ng aking kultibasyon ang inyong buhay. Iyan ang karangalan ninyo, na maging bahagi ng aking pag-akyat sa Sovereign Stage. Underworld. Sa isang sigaw, bumalatang dambuhalang alon ng itim na ulap sa buong kalangitan. Nangaligkig ang 2 emperador sa bigat ng presensyang yun. Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit ako nanghihina at nasasaktan? Diyos ko, pinapakialaman niya ang ating mga marka. Nagngit-ngit ang Wraith Emperor, Demonic Emperor. Ano ang ginagawa mo sa aming Imperial Marks? Bahagyang komandat si Zhao Chen. Wala naman, kunin ko lang ang lakas nito. Kapag tapos na, maglalaho ito, kasama kayo, Nanlaki ang mga mata ng 2. Nanginginig ang kanilang mga kamay sa pagmamadaling gumawa ng mga senadorias upang palayain ang kanilang marka. Ngunit wala silang magawa, habang unti-unting nauubos ang kanilang lakas, lalo namang lumalakas si Zhao Chen. Isa na lang ang nakatakda nilang hantungan ang tuluyang maubos. At sa huli, bumagsak silang nangingisay, sinisipsip ang huling patak ng kanilang buhay. Sa kabilang banda, lalo namang sumigla si Zhao Chen, ang mukha'y puno ng halakhak habang ninanamnam ang biglang paglakas ng kanyang kapangyarihan.
Ang mga pamamaraan ng mga sovereign ay hindi na maiisip ng tao. Kapag nagpatuloy ako, madodamnan ko ang buong sacred domain, ha ha ha. Ngunit bigla, shriek, mula sa kawalan, isang dambuhalang agila ang bumangga sa ulap ng kadiliman, at nagbukas ng malaking siwang. Nayanig si Zhao Chen. Ang higanteng agila ay lumitaw, hawak sa mga kuko nito ang gintong agila at ang wraith. Mahusay, aking mahalagang kasama. Nakangiting puri ng Falcon Emperor. Nagliwanag ang mukha ng Wraith Emperor. Yan ba ang iyong espiritong hayop? Tamang-tama ang pagdating nito. Halika, kunin natin ang ating mga marka at umalis. Muling gumawa ng Senadorias ang Falcon Emperor, at gayon din ang Wraith Emperor. Whoosh! Nagbalik sa kanilang katawan ang mga marka, kumikislap na gintong liwanag, at nakahinga silang muli. Ngunit nanlilisik ang mga mata ni Zhao Chen. Buwisit na kalapati, mamamatay ka, Devil Palm, boom! Isang dambuhalang palad na may sukat na 100 metro ang bumagsak. Pinilit ng agila na umiwas, ngunit huli na. Nahawakan ito ng palad at binalot ng madilim na enerhiya, hanggang sa maging abo. Anong klaseng kultibasyon ang ginagamit ng Demonic Emperor? Nakapanghihilakbot, ngumisi si Zhao Chen, muling pinabalik sa kanyang katawan ang itim na dragon. Ang halimaw na yon ay nakatulong upang mabuhay kayo ng kaunti, pero hanggang doon na lang. At muli siyang sumugod sa dalawang emperador. Mabilis na nagtakbuhan ang dalawa, walang pakialam sa iba. Nasira na ba talaga ng bait ang Demonic Emperor? Paano siya bumaba ng ganito? Mula sa likuran, isang sipol, at isang dambuhalang palad ang humabol. Ha ha ha, akala ninyo makakatakas kayo sa bilis na yan? Mga mangmang, ha ha ha, bakit ang bilis niya? Para siyang ibang tao, sigaw ng Falcon Emperor. Ngunit biglang itinulak ng Wraith Emperor ang kanyang palad sa balikat nito. Patawad, kapatid na Falcon, aalalahanan kita. Babawiin ko ito balang araw. Bam! Napasubsob ang Falcon Emperor, at agad siyang nasunggaba ni Zhao Chen. Hayop ka, Wraith Emperor. Ginawa mo akong pain. Isusumpa kita. Ngunit tuluyan ng lumayo ang Wraith Emperor, pinipilit na huwag pakinggan ang mga sigaw ng kasama. Kapatid na Falcon, patawarin mo ako. Mas mabuti nang may isa pang mabuhay kaysa sabay tayong mamatay. Ang iyong sakripisyo ay hindi mawawalan ng saysay. At sa isang iglap, naglaho siya sa malayo. Nanlaki ang mga mata ng Falcon Emperor habang pinipiga ni Zhao Chen ang kanyang leeg. Ito ba ang inyong pagkakaibigan? Nakakaantig, hi. The Demonic Emperor, huwag, gagawin ko ang kahit ano, pakiusap. Ngunit nilamon siya ng ulap ng kadiliman. Makalipas ang ilang minuto, abo na lamang ang natira. Humph, kahit ano, sa palagay mo ba ay maniniwala ako sa alinman sa 8 emperador? Ha ha ha, at muling nagtawanan ang Demonic Emperor, habang ang Falcon Emperor ay nagkaroon ng malagim na wakas at ang Wraith Emperor ay nakatakas ngunit sugatan. Nagbunyi ang mga hukbo ni Zhao Chen, ngunit kaagad silang nilamon ng takot nang lamunin ng itim na ulap ang daan-daang kawal, at maging abo rin. Mga walang silbi, sanggal ni Zhao Chen, lumaban kayo, magdala kayo ng mas maraming lupa at mas maraming bihag. Dahil kung hindi, kayo mismo ang magiging sangkap ng aking kultibasyon. Naintindihan ninyo, and nauunawaan, Demonic Emperor, nanginginig na sagot ng hukbo. Wala nang sigla ang kanilang mga mata. Dati, nakikipaglaban sila upang magtagumpay at gumawa ng pangalan para sa kanilang Panginoon. Ngunit ngayon, nakikipaglaban sila lamang upang hindi sila maging susunod na biktima ng kanyang kasakiman. At sa gitna ng lahat, muli na namang umalingaw-ngaw ang halakhak ni Zhao Chen. Mula sa malayo, tahimik na nakamasid si Zhuo Fan. Umiling, napangisi si Li Jingtian. Steward Zhuo, nagiging handgal na ang Demonic Emperor. Tahasan na niyang ginagamit ang tao bilang kultibasyon. Hindi siya handgal, malamig na sagot ni Zhuo Fan. Siya ay baliw, kumislap ang kanyang mga mata. Ang Demon Transformation Art ang siyang nagpalakas sa kanya ng biglaan, ngunit kapalit nito ang pagkawala ng pagpipigil. At kapag nais kang patayin ng langit, una ka nitong ginagawang baliw, hanggang sa mawala ang lahat ng katinoan. Hindi magtatagal, dadalawin siya ng mga banal na bundok. Ang kailangan lang natin ay maghintay sa kanyang pagbagsak. Tumango si Li Jingtian, may balita ba mula sa mga dragon? Tanong ni Zhuo Fan. Yumuko si Li Jingtian. Wala pa po, Steward Zhuo.
Kayo rin ba ay nababagot na? Hindi. Kailangan kong manatiling matyaga at magkubli. At tumalikod si Zhuo Fan, naglaho sa dilim. Natalo ng Demonic Emperor ang Wraith Emperor at siya mismo ang pumatay sa Falcon Emperor. Napabalikwas ng sigaw ang Enchanting Empress nang mabasa ang ulat mula sa Jade Sleep. Imposible yun. Hirap na ako noon nang makalaban ko ang Falcon Emperor, kaya paano siya napatay ng ganoon kadali? At dalawa pa laban sa isa. Kahit ang Wraith Emperor ay kayang makipagsabayan sa Sword Emperor ng matagal. Naguguluhan din si Mei Sango, senior sister, pero totoo ang balita. Patay na ang Falcon Emperor at tumakas ang Wraith Emperor. Nasakop ng Demonic Emperor ang kanilang mga lupain. Ibig sabihin, siya na ang pinakamakapangyarihan sa 8 emperador, at pinakamalawak ang nasasakupan. Baka ba isa na naman ito sa mga pakana ni Zhuo Fan? Mabigat ang tinig ng Enchanting Empress. Umiling si Mei Sango, hindi po, senior sister. Sa harap ng buong hukbo nangyari ang laban. Walang puwang para sa panlilinlang sa gitna ng digmaan. Kahit anong bitag ang ikalat ng bata, hindi sapat yun para maisuksok ang 2 emperador sa isang sulok ng walang takas. Lalo lamang itong nakakapagduda. Gumamit ba ang Demonic Emperor ng makapangyarihang gamot para biglang lumakas ng labis? Hindi pa rin kumbinsido ang Enchanting Empress. Pagkway inismira niya ito, kalilimutan ko na muna. Wala pa rin tayong bakas tungkol sa Young Lord o kung sino ang kumuha kay Ching Cheng. Hindi ako pwedeng maipit sa mga alitan ng 8 emperador. Sumasang-ayon ako, senior sister. Yumuko si Mei Sango. Pumasok ang isang disipulo at nagbigay galang. Master, dumating na naman ang isang Jade Slip. Malakas ang aura at hindi namin masilip. Tiyak na para lamang sa inyo. Wraith Seal. Nanlaki ang mga mata ng Enchanting Empress. Galing ito sa Wraith Emperor. Nakunat ang noo niya habang binabasa yon. Bigla siyang napasigaw. Ipinapatawag ng Wraith Emperor ang lahat ng 8 emperador sa Wraith Bamboo Forest para sa isang mahalagang usapan. Tiyak na may kinalaman ito sa digmaan, dagdag ni Mei Sango. Tumango ang Enchanting Empress at naglakad palabas. Sango, samahan mo ako. Dahil wala tayong bakas tungkol sa Young Lord at kay Ching Cheng. Mas makabubuti na alamin natin ang nangyayari sa Demonic Emperor. Agad silang lumipad patungo sa itinakdang lugar. Isang buwan ang lumipas, at dumating silang dalawa sa madilim at nakapanlulumong kagubatan ng kawayan, napapaligiran ng maraming bantay at libingan. Dumiretso sila sa isang pabilyon kung saan naroon na ang iba, at naroon din ang Wraith Emperor bilang punong abala. Enchanting Empress, narito ka na. Tumayo ang Wraith Emperor at magalang na kumaway, maupo ka. Umupo ang Enchanting Empress at agad na nagtanong. Ipinatawag mo ba kami dahil pinatay ng Demonic Emperor ang Falcon Emperor? Lahat ay nakatingin ng mariin sa Wraith Emperor, halatang naghihintay ng kasagutan. Gaya ng nabalitaan ninyo, yun nga ang dahilan. Napabuntong hininga ang Wraith Emperor. Napakalupit ng sinapit ng Falcon Emperor, ni katawan ay walang naiwang may libing. Hindi mo kami tinatawag para manghingi ng tulong sa paghihiganti, hindi ba? Tanong ng Sword Emperor. Umiling ang Wraith Emperor. Hindi. Alam nating lahat. Sa 8 emperador, ang pagkakaibigan ay madaling magbago tungo sa pagiging kaaway. Ang kanyang kamatayan ay bunga ng sarili niyang kapalaran. Subalit kakaiba ang pagkamatay niya. Kailangan nating tuklasin ang katotohanan bago pa tayo maubos ng baliw na yon. Nang inag ang lahat, ganoon ba kalakas ang Demonic Emperor? Sinasabi ng mga balita na kayo mismo ay natalo sa kanya, at doon din namatay ang Falcon Emperor. Totoo ba ito? Wala bang ibang dahilan? Walang iba. Sa isang harapang labanan, natalo kami. Malungkot ang tinig ng Wraith Emperor. Mas mahina kami, kaya isa sa amin ang namatay. Nagkatinginan ang lahat, matindi ang pagkabahala. Nanlisik ang tingin ng Sword Emperor, hirap tanggapin ang balitang yon na tila nagbabanta sa kanyang pagkapinakamalakas sa 8 emperador. Kung ako man ay sumabak, matatalo rin ba ako? Sword Emperor. Mapait na ngumiti ang Wraith Emperor. Patawarin mo ang pagiging prangka ko, pero nagwagi ka ba talaga laban kay Zhuo Yifan noon? Nanlamig ang mukha ng Sword Emperor at napasinghap. Bakit mo pa binabanggit ang patay? 1000 taon na ang lumipas. Hindi ba't nagkasundo tayong huwag nang ungkatin yun? Tama, wala ni isa sa atin ang gustong maalala ang kasumpa-sumpang Demonic Emperor.
Siya ang tunay na pinakamakapangyarihan noon, kayang kalabanin tayong lahat. Bagamat mag-isa, taglay niya ang lakas ng isang buong hukbo. Huminga ng malalim ang Wraith Emperor. Kailangan nating balikan yon dahil isang panibagong Zuo Yifan ang nasa harap natin ngayon. Mas mabuting tanggapin ang katotohanan bago tayo madurage ng katotohanan ito. Nagkibit ang mga mata ng lahat, at napasigaw ang Sword Emperor. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong sabihin kasing husay niya ang kanyang guro? HMPH, imposibleng mangyari. Ang talento ni Zuo Yifan ay hindi na naulit pa. May nagsasabing kung nakarating siya sa Sacred Mountains, baka narating na niya ang rurok ng kabanalan, baka maging sovereign pa. Samantalang si Zhao Chen, mababaw at padalos-dalos. Hindi niya maabot kahit ikasampu ng lakas ng kanyang guro. Hindi mo pa rin kayang tanggapin na lumala na ang panahon. Mabigat ang tinig ng Wraith Emperor, at sabay-sabay ding naging seryoso ang iba. Nagpatuloy siya. Ang huling pagkikita ko kay Zhao Chen ay parang ibang tao ang nakaharap ko. Dati tuso at mapanganib, ngunit may pagpipigil pa rin. Ngayon, siya'y baliw at walang habas. Wala na siyang kinikilalang hadlang, kahit tayo. Sinabi pa niyang hahamunin niya maging ang Sacred Mountains. Siya, HMPH, may mga umiling at may nanlibak. Ngunit ngumiti ang Wraith Emperor. May sapat siyang dahilan. Kung nakita niyo lang siya, maiintindihan ninyo. Puno ng kumpiyansa ang baliw na yon. Lumakas siya ng husto, hanggang sa mapatay niya ang Falcon Emperor. Habol na niya si Zuo Yifan. May bakas ka ba? Tingnan ninyo mismo. Ibinuhos ng Wraith Emperor ang laman ng isang sisidlan sa mesa. Ano sa tingin ninyo ito? Alikabok. Mga tao. Oo, mariing binigkas ng Wraith Emperor. Nalaman kong gumagamit siya ng tao bilang pananim sa kanyang kultibasyon. Pagkatapos ng aming labanan, siya mismo ang umamin. Sinimulan niya ang digmaan para lamang makalakam ng higit pang sangkap. Ang Falcon Emperor ay naging abo dahil dito. Anong kabaliwan ito? Nabigla ang lahat. Bawal yan sa banal na dominion. Dadalhin siya agad ng langit sa kaparusahan. Hindi ba siya natatakot na habulin siya ng Sacred Mountains? Hindi niya iniinda yon. Sabi pa niya, malapit na siyang maging isang sovereign, na wala nang saysay ang Sacred Mountain sa oras na yon. Sovereign. Sabay-sabay silang napasigaw. Walang bagong sovereign mula pa noong sinaunang panahon. Anong kapal ng mukha niya para angkinin yon? Kahit ang mga nasa Sacred Mountains ay hindi makapagsabi ng ganoon. Tahimik na usual ng Sword Emperor, dalawa lamang ang daan para maging sovereign, kaliwanagan, na wala pang nakapagtala mula pa noon, at ang pamana ng isang sovereign. Nang inig ang lahat, nahanap niya ba yun? Tumango ang Wraith Emperor. Malaking posibilidad. Anong uri ng sining ang kayang dumobble ang lakas niya sa maikling panahon? Iyon ang nagpapatunay sa kanyang kayabangan. Sa sandaling makuha niya ang pamana, magiging sovereign siya. Kaya ganoon na lang ang kanyang puot sa Sacred Mountains. May napansin ang Enchanting Empress sa alikabok, isang piraso ng kasuotan. Ipinaliwanag ng Wraith Emperor, na kolekta ko ito mula sa mga taong kanyang ginamit sa kultibasyon. Pati katawan at kaluluwa, maging ang kasuotan, nagiging abo. Kapareho ng nakita ko sa Young Lord, baka nga. Mahigpit ang pagtango ng Enchanting Empress. Ito ang ginawa mo, Demonic Emperor. Wawasakin ka rin. Kapag nalaman ito ng Mountain Lord. Mga kasama, umalpas ang malubhang tinig ng Sword Emperor. Kailangan nating magsanib puwersa. Gaya noon laban kay Zuo Yifan, para durugin si Zhao Chen. Naalala pa ba ninyo? Dahil sa isang banal na nilalang, winasak ni Zuo Yifan ang lahat at nagpasabog. Ngayon, dapat maging lihim ang bagay na ito kung nais nating kamti ng pamana ng sovereign. Bakit natin gagawin ang trabaho para sa iba? Tumango ang lahat, sabay-sabay na tumingin sa Enchanting Empress. Bahagyang nang inig ang kanyang mukha, bago sa huli napilitang tumango sa bigat ng kanilang mga mata. Madilim ang kalangitan at walang tigil ang ambon. Sa katahimikan ng bundok ay marahang naglakad ang isang aninong nakabalabal ng itim. Di nagtagal, nakarating siya sa isang maliit na pavilion. Saglit siyang tumingin sa paligid at pabulong na nagsabi, "Bakit wala pa sila? Ha. Steward Zuo, kami matagal nang naghihintay sa'yo." Lumabas ang 5 figura sa harap ng lalaking nakaitim. Sila'y walang iba kundi ang Sword Emperor at 4 pa mula sa 8 emperador.
Ngumiti ang lalaking nakabalabal at ibinunyag ang sarili bilang si Zhuo Fan. Bihira kung maranasan ang ganitong karangalan, na mismong ang mga kilalang 8 emperador ay lihim na nag-anyaya sa isang tulad kong tagapamahala ng demonic emperor. Hindi na kailangan ng mga formalidad, Steward Zhuo. Mabuti't nag-isa ka, maupo ka. Itinuro ng Sword Emperor ang batong mesa. Naupo ang lahat. Pinagpag ni Zhuo Fan ang kanyang basang balabal bago umupo. Mga ginoo, ano ang dahilan ng ganitong palihim na pagpupulong? Ako'y isang simpleng tagapangasiwa lamang, walang kapangyarihang maihahambing sa inyo. Hindi ba mas makabubuting direkta kayong makipag-usap sa Demonic Emperor? Umiling ang Sword Emperor, hindi, ikaw ang nais naming makaharap. Nagkibit balikat si Zhuo Fan, kung gayon, ano ang nais ninyong malaman? Steward Zhuo, wika ng Sword Emperor na may ngiti ngunit may bahid ng pakunwaring casual. Napansin mo ba kung mayroong kakaibang ikinikilos ang Demonic Emperor nitong mga nakaraang araw? Kakaiba? Ano ba ang kakaiba sa panalo? Sagot ni Zhuo Fan na nakataas ang kilay. Napangiwi ang Wraith Emperor. Itinaas ng Sword Emperor ang kamay. Hindi ko ibig na ipalabas mo ang kanyang mga lihim. Ang ibig ko lamang ay malaman kung napapansin mo rin ang kanyang pagkabaliw sa labanan. Ang ganoong kabangisan ay nakatatakot at baka pati ang kanyang pinakamalapit na kasamahan ay hindi makaligtas sa pagwawala niya. Napakunot ang noo ni Zhuo Fan. Kung gayon, totoo, nitong huli tila may pagbabago nga sa kanya. Anong klaseng pagbabago? Mas naging lihim siya, lagi nang nagkukulong, humihingi ng mga bihag. At patuloy na nagpapalawak ng sakop. Lubha ng pagod ang kanyang hukbo ngunit pilit pa ring ipinagpapatuloy ang digmaan. Lahat ng nagmungkahi na siya'y magpahinga, pinatay. Maliban na lamang sa akin. Nagtanong ang Sword Emperor, para saan ang napakaraming bihag? Gumagamit ba siya ng kasuklam-suklam na sining? Nanahimik si Zhuo Fan. Sabihin mo, kailan nagsimula ang pagbabagong ito? Umiling si Zhuo Fan. Hindi ako tiyak. Nang bumalik ako mula sa Nether Sea, ilang buwan akong nagpagaling ng sugat. At nang bumalik ako sa Devil Mountain, ganoon na siya. Nagningning ang mga mata ng 5 emperador. Matapos ang Nether Sea, malamang ay nakuha niya ang kayamanan ng Nether Sovereign, kaya naging ganoon siya kaiba. Ngumiti ng mapang-akit ang Enchanting Empress. Steward Zhuo, tila maayos ang iyong katayuan sa piling ng Demonic Emperor, kahit pakilala siya sa kanyang malupit na ugali. Bahagyang natawa si Zhuo Fan. Maaari na ring ganoon. Mahigpit siya sa iba, ngunit iginagalang ako. Kung hindi, bakit lahat ng kanyang tagapayo'y pinatay at ako'y nanatili? Tumango ang Enchanting Empress, tunay kang may malaking talento. Ngunit naisip mo na ba, kapag naubos na ang halaga mo sa kanya, ano sa palagay mo ang kanyang gagawin? Mataas ang tinig ni Zhuo Fan, puno ng kumpiyansa. Naniniwala akong palagi akong may silbi. Nagpalitan ng tingin ng mga emperador, may halong panunuya. Mahina ang lakas, ngunit kayabang-yabang pa rin. Muling nagsalita ang Enchanting Empress. Alam mo naman marahil kung bakit napakalakas ng Demonic Emperor. At patuloy pa siyang lalakas. Kapag wala na siyang kaaway, ano pa ang silbi ng isang steward? Kung ikaw ay matalino, dapat kang maghanda para sa hinaharap. Naiintindihan mo ba, Steward Zhuo? Sumingkit ang mga mata ni Zhuo Fan. Mabilis na sumabat ang Wraith Emperor, ikaw ay higit pa sa amin kahit hindi ka pa isang emperador. Kung sino man sa amin ang magkaroon sa iyo bilang kaalyado, sapat yun upang maabot ang antas ng 8 emperador. Ikaw ang hindi kinikilalang emperador. Kung wala ka, matagal nang bumagsak ang Demonic Emperor. Handa ka bang masayang lamang sa piling niya, para sa bandang huli itapon ka rin? Humugat ng malalim na hininga si Zhuo Fan at tumingala. Sabihin ninyo, ano ang plano ninyo? Ngumiti ang Sword Emperor, halatang sabik. Nais naming tulungan mo kaming alisin si Zhao Chen. Ngunit kailangan itong gawin ng palihim. Sa bundok ng mga Diablo, sa ilalim ng iyong pamamahala, tanging ikaw lamang ang makapagbibigay ng daan para makapasok kami. Tahimik na tumango si Zhuo Fan. At kapalit nito, masiglang wika ng Sword Emperor, ang trono ng 8 emperador ay nakalaan sa iyo. Nagkatawanan ng 5, aliw na aliw sa kanyang pagbabagong himig. Hihirangin ka naming isa sa 8 emperador. Kahit hindi mo paabot ang antas, maaari kang magpili ng sinuman mula sa iyong angkan upang umupo bilang huwad na emperador sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Para lamang sa anyo, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyo.
Bahagyang tumango si Zhuo Fan. Ngunit maaasahan ko ba kayong lahat? Isusumpa namin sa aming Dao Hearts, tugon ng Sword Emperor. Maging ang Panginoon ng ika-6 na banal na bundok ay sumang-ayon na. Kahit palitan pa kami bilang 8 emperador, hindi ka kailanman gagalawin. Ikaw ay ligtas. Pinanindigan ng lahat ang kanilang pangako. May lahat kang katiyakan, kaya bakit ka pa mag-aatubili? Nagpatuloy sila sa pang-uuto. Ngunit sa loob-loob ni Zhuo Fan, siya'y ngumisi. Kaakit-akit sa pandinig ng mga mangmang. Ngunit sino ba ang totoong bibigyan nila ng halaga kapag nakamtan na nila ang mini-mything pamana ng isang sovereign? Ang mga titulong iyan ay walang saysay. Gayunpaman, ito mismo ang kanyang inaasahan. Kaya't hinaplos niya ang kanyang baba at ngumiti. Kailan ninyo balak kumilos? Nagtawanan ang 5, at si Zhuo Fan ay nagbalik ng isang tusong ngiti, malamig ang mga mata. Siguradong ganito rin ninyo tinukso ang inyong dating disipulo noon, hindi ba? Humph! Makalipas ang 1 buwan, sa loob ng bundok ng demonyo, humarap si Zhuo Fan sa isang malaking pintuang bato. Ginoong Demonic Emperor, nakasakop na kami ng 3 lungsod at may 2,350 bilanggo. Papasukin mo na sila. Umalingaw ang mabagsik na tinig, kasabay ng dagandong nang bumukas ang dambuhalang pinto. Pumasok si Zhuo Fan. Si Zhao Chen ay hingal na parang mabangis na hayop, ang mga matay mapula sa pagkabaliw, sabay sigaw. Nasaan sila? Ibigay niyo sila sa akin. Whoosh! Naglitawan ang mga tao mula sa dilim ng silid, tinakpan ang buong sahig. Namula ang mga mata ni Zhao Chen, at ang itim niyang enerhiya ay ramagasa na parang alon, nilalamon ang lahat. Sadyang lubog na siya sa pagkabaliw at pananabik na muling magpakalakas, kaya hindi niya napansin ang mapanuksong ngiti ni Zhuo Fan habang palabas. Ni hindi siya inalagaan ng sariling tauhan. Pagsabog ng bangkay, umalingaw ang malamig na tinig, kasabay ng nakapangingilabot na alon mula sa itim na enerhiya. Nagulat si Zhao Chen, huli na ang kanyang pag-iwas. Boom! Sunod-sunod ang mga pagsabog, sumabog ang enerhiya sa lahat ng dako, at ang lakas ng pagyanig ay nagpatag sa tuktok ng bundok ng demonyo. Lumaganap ang makapal na alikabok, nilamon ang mga nakatatakot ngunit marangyang gusali sa ibaba. Whoosh! Sumipol ang hangin at may isang nilalang na bumagsak mula sa alikabok, tumilapon ng dugo sa lupa. Ang Wraith Emperor. Itinaas ni Zhao Chen ang malupit niyang mukha, ang mga mata ay dumurugo sa galit. Wraith Emperor, dudurugin kita sa ginawa mo. Ha. E paano naman sa iba? Isang halakhak ang gumanti, kasabay ng pagbaba ng 5 nilalang, ang iba pang 5 emperador. Nagningning ang mga mata ni Zhao Chen sa galit. Kayo, mga geraang na walang kwenta. Nagkaisa lang kayo para lokohin ako? Dapat ay naisip ko na, noon pa man ay duwag na kayong lahat. Una, pinagtulungan ninyo ang aking guro, at ngayon ako naman. Tinukso siya ng Sword Emperor, nakalimutan mo na ba? Nakiisa ka rin noon ng pagbalingan namin ng iyong guro. Huwag mong sabihing masama lang kami kapag hindi mo na gusto ang resulta. Pareho ka lang sa amin. Tumawa ng malademonyo ang Wraith Emperor. Zhao Chen, hindi ka naiiba. Ang lahat ng ito ay makatao at makatarungan. Ito ang bunga ng ginawa mo laban sa sarili mong guro. Ito ang iyong karma. Karma. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Chen. Hindi kayo makakapasok dito nang walang nakakapansin. Ang bundok ng demonyo'y balot ng di mabilang na mga formation na agad magre-reacto. Ano ang nangyayari dito? Nang paglingon niya, nakita niya ang tingin ng lahat patungo sa isang tabi. Napasinghap siya. Ikaw, ngumiti si Zhuo Fan at yumukod. Oo, ako nga, Ginoong Demonic Emperor. Ako ang nagbigay daan sa kanilang lahat. Nagpapasalamat ako sa tiwalang ibinigay mo, lalo na nang ipinagkatiwala mo sa akin ang huling pasya sa iyong lupain at sa bundok ng demonyo. Patawad, nanigas ang mukha ni Zhao Chen. Zhuo Fan, hayop kang taksil. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, at ito ang kabayaran. Ibinenta mo ako? Putang! Umigting ang kanyang aura, sumugod kay Zhuo Fan na may dambuhalang itim na palad. Namutla si Zhuo Fan at umatras, ngunit pumagitna ang Sword Emperor. Skybreaker, whoosh! Sumiklab ang nakakabulag na liwanag, naging dambuhalang espada, at sinalubong ang itim na palad. Boom! Umugang ang langit. Napaatras ng 10 hakbang ang Sword Emperor, hawak ang dibdib, habang si Zhao Chen naman ay nangisay at bumuga ng dugo. Paano, Sword Emperor?
Tanong ng iba, puno ng pagkabahala. Hindi nila akalaing mas malakas na si Zhao Chen kaysa dati. Singlakas ni Zhuo Yifan. Habang hingal, tumugon ang Sword Emperor, hindi na siya ang dating mahina. Mabuti na lang at agad nating pininsala siya, kung hindi, tayo pa ang mamamatay kalaunan. Muling sumiklab ang galit ni Zhao Chen, at damyugo ang kanyang mukha. Zhuo Fan, inalagaan kita, pero nilason mo ako. Hinayaan mong pakialaman ng Wraith Emperor ang mga bangkay habang sinisipsip ko sila. Taksil kang walang utang na loob. Maangas na lumapit si Zhuo Fan. Ginoong Demonic Emperor, lahat ng tao'y may halaga. Sumali ako sa iyo para sa aking sariling kinabukasan. Ngunit habang lalo kang lumalakas, darating ang araw na wala ka ng pangangailangan sa akin. Ayoko namang maging isang itinapong pawn. At ang alok ng mga emperador ay masyadong kaakit-akit, isang pwesto sa kanila, habang buhay. Ano pa bang dahilan para tumanggi? Leche ang dahilan mo. Mamamatay ka sa pagtataksil mo. Sumugod si Zhao Chen, ang palad ay nagbuntong ng isang itim na dragon na sumaklaw sa lahat. Steward Zhuo, huwag kang mangamba. Sigaw ng Sword Emperor. Tinatanggol si Zhuo Fan. Samantala, nakangisi lamang si Zhuo Fan sa likod ng kanilang mga balikat. Muling umatake si Zhao Chen. Ako lang ang may karapatang magtaksil, wala nang iba. Pinakawalan niya ang buong lakas, at umatungal ang itim na dragon. Refine ko kayong lahat gamit ang Nether Script, ha ha ha. Ngunit nagpakawala rin ng kapangyarihan ang 5. Supreme Sword, sigaw ng Sword Emperor, Elusive Wraith, Enchanting Jasper, whoosh. Lumipad ang 5 Imperial Mark sa langit at sumalpok sa itim na dragon. Boom! Sumabog ang dilim, at sumilip ang liwanag. Ang tagpong yun ay halos gumiba sa mismong pundasyon ng Sacred Domain. Bumagsak na may dugo sa labi ang 5. Ngunit si Zhao Chen ay napaatras ng 12 hakbang, bumuga ng masaganang dugo hanggang sa nabasa ang lupa. Tumawa ang Wraith Emperor. Zhao Chen, alam naming nakamamangha ang iyong kultibasyon, pero hindi mo kami marerepina hanggat hindi mo nalilibutan ang aming kaluluwa. Basta't isusugal namin ang lahat sa bawat hampas. Ikaw ang babagsak. Sa kalagayan mong yan, ilang ulos pa at mababasag ang iyong katawan. Tapos ka na, Demonic Emperor.